So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, meron pong pa-blind item itong si Attorney Enzo Recto. Ukol nga po dito guys sa mastermind, sa backer, sa mafia ng illegal operation ng Pogo sa panahon nga po guys ni former President Duterte. Anyway, background lang muna tayo ha bago natin ipakita yung pinangalanan nga ni Attorney Enzo Recto na posible na backer nga ng illegal Pogo operation noong panahon ni former President Duterte na siyang nagbigay ng license to operate kahit hindi naman karapat-dapat na bigyan ng lisensya. So anyway, background lang muna tayo ha. Nung nakaraang linggo, kinontent ko to sa inyo. Yan, basahin natin ha. Ano sabi dyan? Unmasking mastermind behind 298 illegal operators approved under Duterte. Whistleblower, sabi yan ni Tenko, claims ex-cabinet member lobbied for illegal Pogo operation. So, ang ano kasi dito guys, ang konteksto, meron pong 298 illegal operation na kaukulan nga po dito guys sa usapin ng Pogo na nag-operate noong panahon ni former President Duterte. Wala naman sanang problema kung legal, 'di ba? Ang Pogo operation. Kaso ang nangyari guys, madami pong mga illegal. So from 298 down to ano na nga lang 43 offshore gaming company na lang ang nag-ooperate as of the moment. And baka malay mo mabawasan pa 'yan. Pero yung pinakapunto kasi natin dito guys, yung illegal operation na to ng Pogo na, 'di ba kaya nga kung mapapansin nyo, sige yung pagka-raid kasi merong mga ginagawang anomalya. Ang naging problema kasi dito, dapat hindi na nabigyan in the first place yung 298 na yon. Hindi na nabigyan ng license to operate. Kaso ang nangyari, meron pong isang mafia, meron pong isang big fish or sa madaling sabi malaking tao behind po sa pag-approve ng license to operate, which is, yan po yung binulatlat ng PAGCOR na dapat imbestigahan yung mga former cabinet official na pwedeng nasasangkot dito nga po guys sa illegal operation ng Pogo. So ngayon, nakita ko tong content ni Attorney Enzo Recto. Sabi ko nga sa inyo, ako na yung naunang nagsabi, 'di ba? It's either si letter R or si letter B. Pero wala naman akong pinangalanan. Nagbigay lang ako ng initial na posible ito ay si letter R or si letter B. Tapos ito na nga guys, nakita ko tong content ni Attorney Enzo Recto. Ang sabi niya, si Bongo ba ang tinutukoy ng PAGCOR na Pogo facilitator at protector? Oy, ako wala akong sinabi. Never kong minention si Bongo, pero sabi ko, nagbigay lang ako ng initial na posible na si letter B or si letter R. Pero si Attorney Enzo Recto, sabi niya, si Bongo ba? Nagtatanong lang din siya. Si Bongo ba ang tinutukoy ng PAGCOR na Pogo facilitator at protector? Kayo guys, sa tingin nyo kung si Bongo ba ang tinutukoy ng PAGCOR na big fish na nagbigay ng license to operate dito nga po guys sa mga illegal operation ng Pogo? Kasi kung ako yung tatanungin nyo guys, siguro malapit din sa katotohanan, pero hindi natin kiniklaim na si Bongo, 'di ba? Siguro malapit na sa katotohanan kasi si Bongo is yung kanang kamay ni former President Duterte to the point na, Bongo, ikaw na bahala dyan. Go, ikaw bahala dyan. Alalay nga, 'di ba? Itong si Bongo ni former President Duterte. So para sa akin, siguro, maybe, may katotohanan din itong claim na to na baka si
Bongo nga, yung big fish na tinutukoy ng PAGCOR, yung nagsisilbing middleman nitong mga illegal operation dito nga sa Pogo. Pero ako, hindi ko sinasabing si Bongo, may posibilidad kung mag-i-inimini mo tayo dito. Pero hanggat hindi pa naman po naglalabas yung PAGCOR ng pangalan, 'di ba? Hindi tayo pwedeng mag-judge. Pero anyway, basahin lang natin 'to ha. Ulitin lang natin 'tong nandito sa article na 'to. Sabi dito, Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR Chairman and CEO Tenko is urging to senators to investigate the involvement of former government official and shadowy backers and granting license to illegal Philippine offshore gaming operators under the Duterte's administration. So sabi ni Tenko, dapat itong mga senador na to magkaroon ng Senate inquiry. Para nga dito guys, paimbestigahan yung nagsisilbing backer, nagsisilbing mafia or big fish na nag-approve nga ng license to operate dito nga sa illegal operation ng Pogo. So, kino-call out ni Tenko na dapat itong mga investigador na itong mga senador na to, mag-imbestiga. Well, tama nga naman na mag-imbestiga dahil unang-una, syempre, dapat mapanagot yan kasi nang dahil sa Pogo, nagkaroon ng source of corruption, tumaas yung crime rate, diba? Ang daming hindi magandang kalakalan na nangyari sa Pogo, mga human trafficking, at beside, illegal to eh. Diba? Illegal to. Okay lang sana kung legal yung license to operate nila. Kaso, mga illegal yung nasa 298. So, dapat lang naman talaga para sa akin na magkaroon ng inquiry na imbestigahan itong ang big fish or sa madaling sabi, mafia na nagbigay ng license to operate dito nga sa illegal operation ng Pogo. So, ulitin lang natin na he plans to reveal that this ex-cabinet official in the proper forum who had been lobbying for illegal pogos. So may alam na itong si Tenko, yung chairman ng PAGCOR, may alam na siya. Pero hindi niya pa nire-reveal. Pero nga ngayon meron ng mga naglalabasang pangalan katulad ni Bongo na siyang binulatlat nga ni Attorney Enzo Recto. Pero siya din po ay nagtatanong. As well as me, I'm just asking din na may posibilidad kaya na si Bongo, yung tinutukoy ng PAGCOR na isang big fish, 'di ba? Malaking tao na nagbigay ng license to operate dito nga sa illegal operation ng Pogo, kung siya ba? We're just asking kasi need din namin malaman ang totoo kung sino man yun at dapat siyang mapanagot. So sabi pa dito, including the circumstances that led to proliferation of illegal and criminal offshore gaming operation. So hindi sa maliit na lang na stanza, streetwise, merong kilala ng pangalan itong PAGCOR kung sino yung big fish na yon, pero hindi pa nila nire-reveal. So tayo nag-i-inimini mo tayo kung sino yon. Pero nung pinangalanan nga ni Attorney Enzo Recto na si Bongo kaya, ang tanong, may posibilidad kaya na si Bongo yung tinutukoy dito na tawag dito na tinutukoy na big fish ng illegal operation na nagsilbing backer para magbigay ng license to operate dito nga sa illegal operation ng Pogo? We're just asking. Kasi ngayon, nagsisilabasan na yung mga pangalan. Basta ako, yung naunang content ko sa inyo, it's either si letter B or si letter R. Nasa dalawa lang yun. Anyway, yun guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.